Okay, mga kababayan, pag-usapan po natin itong SB 2730 or Senate Bill 2730 na isinabmit ni Robin Padilla. Isang resolution, Senate Bill 2730, that prohibits a spouse or person related within the fourth degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half-blood, to an incumbent elective official seeking re-election from running for office in the same area or party list in the same election. So, ito po yung tinatawag natin na anti-dynasty bill. Sa totoo lang mga kababayan, napakaganda po nito. Ito ang isang batas na parang para sa akin kapangapangarap. Bakit kapangapangarap? Kasi nga po, ang mga politiko natin ngayon ay sobrang abusado na. Abusado, ginagawa ng negosyo ang politika. Ngayon, itong pinopropose na ito ni Senator Robin Padilla na ayon sa proposed bill na ito na ipinagbabawal tumakbo ng sabay-sabay ang mga magkakamag-anak. Hindi lang sa isang what do you call this? Institusyon, halimbawa senador or sa House of Representatives, kundi kino-cover po nito lahat na posisyon. Posisyon mula sa pinakamataas hanggang sa mababa. So, ibig sabihin, kung ikaw ay tatakbo ng pangulo or kongresista, senador, ang iyong kapamilya, sino man sa iyong kapamilya, ay bawal nang tumakbo sa mga posisyon hanggang sa pagiging mayor. So, kung ito po ay magkakatotoo or matutuloy, unang-una, sino ba yung mga tatamaan dito? Unang-una, siyempre, yung mga nangungunang mga political dynasty na mga pamilya, itong mga masyado ng kilalang-kilala natin Unang-una, siyempre, yung nakaupo, yung Marcos family. Marcos, Duterte, at halos lahat, mga kababayan, di ba? Halos lahat ng mga probinsya, mga regions, lahat mayroong political clan, political dynasty. Magturo ka nga ng isang probinsya na walang political clan o dynasty na mga nakaupo. Dito sa amin, dati, hindi naman matatawag na political dynasty, although yung dati naming congressman dito na ang tagal-tagal na umupo, halos siya na yung buong buhay niya hanggang sa namatay. Siya yung tumatakbong congressman, gobernador. Pero ngayon patay na siya at hindi naging dynasty kasi wala naman siyang anak. Hindi siya nagkaanak So, ibig sabihin, ito mga political dynasty, mga pamilya, gumagana lang ito kapag ang pamilya mo marami kang offspring. Siyempre, mga anak. Nagkataon yung ano na yon, yung kung tawagin nga dito yun godfather na ng Bicol yun Ang medyo kahalili niya noon yung kanyang asawa. So, tumakbo rin yun na yung asawa, ipinalit. Medyo dynasty rin, pero hanggang dun lang.
wala nang kumbaga, wala nang nagmana. Although, nagkaroon din siya ng adopted child na ngayon nga, nakaposisyon din, pero mababa lang. City councilor lang yata. So dito, halos, so ito po, itong proposed bill na ito ni Robin Padilla, unang-una, ang matatamaan dito una yung mga kaibigan niya dyan sa Senado eh. Unang-una na yung boss niya, yung kanyang natatanging kaisa-isang amo, si Duterte. So anong ibig sabihin yan? Kung halimbawang tatakbo ng senador, yung isa sa mga Duterte, or di ba nagbabalak sila natatakbo yung mag-ama, yung tatlo, mula sa ama at saka yung dalawang magkapatid na lalaki, tatakbong senador. Tapos, yung anak, vice president. Diba kasi naman, mga kababayan, nakakainis na tingnan eh, nakakairita. Para bang kapag itong politika natin sa ngayon na magkakapamilya na lang ang pabalik-balik, nagpapalit-palitan. Lalo na dyan sa Senado, tingnan mo. Sino bang mga nandyan? O, ilang magkapatid ang nandyan? Dalawang pares na magkapatid. Yung dalawang magkapatid na Cayetano, yung magkapatid na Estrada Ejercito, tapos yung mag-inang Villar, na ngayon, since mag-retire na siya, ipapalit naman yung isang anak. Napapano kapag nanalo at posibleng manalo dahil gagamitan na naman niya ng pera. O di dalawa na sila magkapatid, tatlong magkakapatid. At madadagdagan pa dahil tatakbo rin yung mga magkakapatid na Tulfo. Ito ang matindi mga kababayan. Hindi lang dalawa. Not only one but two. Not only two but three. Yung tatlong magkakapatid na Tulfo. Kung talagang tututuhanin nila na, kasi itong mga bagay na ito, lumalabas lang kasi dyan sa survey. Eh bakit kasi lumalabas sa survey? Kung hindi naman nagpahayag ng interes. Biruin mo mga kababayan, kung mananalo, itong tatlong magkakapatid na Tulfo, edi tatlong Tulfo sa Senado, sila-sila na lang. Magkapatid na Villar, magkakapatid na Tulfo, magkapatid na Ejercito Estrada, magkapatid na Cayetano, tapos baka kung ano, mag-ama o magkapatid din na Duterte. Mga kababayan, di ba parang lumalabas na katawa-tawa na talaga? Nakakatawa. Nakakatawa ang politika natin dito. Dito lang sa Pilipinas mayroon yan. My goodness! Kitang-kita ang pagkagahaman, mga kababayan, di ba? Anong ibig sabihin yan? Kung kayo-kayo lang magkakapamilya, nandiyan kayo lahat nagkumpulan sa Senado? Hindi lang sa Senado, pati sa city level, municipal level, di ba mayroon? My goodness! At bakit nga po nangyayari ito? Sino ba ang may pakana nito? Or sino ang... Bakit nangyayari ang ganito? Unang-una, nanggaling kasi yan sa Constitution, di ba? Kaya yung Constitution yan, dapat pinapalitan na talaga yan eh. Nasa Constitution kasi na walang ipinagbabawal eh. Ultimo sa requirements eh, my goodness, anong klaseng requirement meron? Basta lang Pilipino, tapos marunong bumasa at sumulat. O di ibig sabihin kahit sino pwede. O kung ganun pala, kahit sino pwede, di bakit sila lang nga nandyan? Kasi naman pinapaandar pera. Pera, kapangyarihan, kasikatan. Kaya alam niyo mga kababayan, kapag talaga ganito ng ganito ang politika natin, huwag tayong aasa. Huwag na tayong umasa na uunlad pa yung bayan natin. Kasi, dahil nga dito na, sa nangyayaring ito na sila-sila lang ang magkakapamilya ang nandyan, bakit kasi sila nandyan na magkakapamilya?
Sila-sila lang ang may gusto. Kasi nga, di ba, personal interest at interest lang ng pamilya, family business. O di, kaya sila nandyan para sa pamilya nila, para sa sarili nila, hindi para sa bayan, mga kababayan, di ba? Ngayon, itong pinopropose na ito ni Robin Padilla na anti-dynasty law, ay anti-dynasty bill, ewan na, napakaganda sana, kahit ako man ang senador, kahit ako man ang nandiyan dyan sa legislative, talagang ipopropose ko yan. Kailangan na po talaga kasing mawala yung dynasty na yan. Yan ang nagpapahirap sa bansa natin eh. Kasi nga, away-away, sila-sila lang ang gusto. Talo pa yung mga talo pa yung mga, alam mo yung mga hyena, kapag nag-aagawan ng buto, para mga aso na nag-aagawan ng buto. Mga buaya, hindi lang buaya eh, halo-halo na buaya at saka aso. Yan po, pero wala silang kahihiyan eh. Mga walang hiya yung mga nandiyan sa politika. Lahat na sila. Lahat. Hindi bali naman lang sana. Ako okay lang sa akin na isang pamilya lang ang magpatakbo ng bansa. Yun ay kung ang ginagawa ay talagang para sa ikabubuti ng bansa. Kumbaga isang leader lang for life. Yun ay kung magiging maganda ang pagpapatakbo. Kung talagang para sa ikabubuti lang ng bansa at ng mga tao. Kaysa yung papalit-palit. Na ngayon ganito, sa susunod iba. Paiba-iba. Kaya ngayon nangyayari dyan sa West Philippine Sea, di ba? Kaya nagkakagulo-gulo. Kasi yung nakaraang administrasyon, ganito ang policy. Nung sumunod, nakipagkaibigan sa China. Ngayon iba naman. Diba? Kaya maganda sana kung iisa lang. Kaso pag iisa lang, what if naman? Kung yung iisang yan, nagkataong si Duterte, mala Duterte ang pamamalakad, hindi rin maganda. So ano ang magandang solusyon? Di ba dapat kailangan magkaroon ng batas na ang policy, pagdating sa international relations policy, dapat hindi magpabago-bago. Isa lang, fixed. Hindi yung pag nagpalit ng leadership, iba na naman. Diba? So ngayon, itong panukalang batas ni Robin Padilla, maganda sana. Sa totoo lang, maganda ito kung talagang mangyayari o masusunod. Kaso, masusunod ba? Mangyayari ba? Hindi. Suntok yan sa buwan. Bakit kamo? Kasi sila mismo, mula sa nag-propose, yung nag-propose na si Robin Padilla, kasi siya, at least, hindi siya apektado. Dahil wala naman siyang kapamilya na tatakbong kagaya niya. Wala namang siyang kapatid o anak na tatakbo sa politika. Kaya okay lang sa kanya. Paano yung mga barkada niya? Kagaya niyan, barkada niya sila Jinggoy, sila Bong Revilla. Mga political dynasty yan. Pipirma kaya sila? Natural hindi. Yung mga Cayetano, pipirma ba? Of course not. Lalo na yung mga Tulpo, yung mga Bilyar, o sino ang pipirma? Sino lang? Mas lalo naman yung Amy Marcos. Kaya imposible. Anong palagay mo sa mga kababayan? Ano sa palagay ba natin? Paano natin mababago ang batas na yan? Paano tayo magkakaroon ng batas na pwedeng magbawal dyan sa mga politiko na magpabalik-balik sila dyan at magsabay-sabay na tatakbo? Parang nakakaloko na kasi, di ba? Nakakainsulto. Hindi lang nakakairita, kundi nakakainsulto
sa lahat ng Pilipino na tila baga sila lang ang magaling, sila lang ang matalino, sila lang ang may pagmamahal sa bayan. Sila lang. Na kung tutuusin may pagmamahal ba sa bayan ng mga yan? The fact na kayo lang pabalik-balik dyan, kayo lang, dyan tuloy nakikita, basang-basa, na hindi nyo naman talaga mahal ang bayan. Ang mahal ng mga yan sarili nila, pamilya nila. Napakahirap po mga kababayan. Maganda sana ang proposed bill or panukalang batas. Maganda kung sa maganda. Ang tanong, sasang-ayunan ba nung mga kasama mismo ni Robin Padilla dyan sa Senado? Iilan lang siguro ang pipirma niyan dyan. Baka siya lang. Unang-una mga kalaban niya dyan, yung magkakapatid na nandyan, yung magkakapamilya na nandyan, ang pamilya mga senador na ang kinabibilangan ay talagang mga pamilya ng mga dynasty. Sila. So ano mangyayari dyan, Robin Padilla? Wala. Basura ulit yan. Matagal nang pinopropose yan noon pa. Ngayon siguro, para mangyari yan, i-trace back natin saan ba yan nag-umpisa? Bakit yan nangyari? Bakit nangyayari yung ganyan? Or, matrace back man natin, mababali ba? Kasi nga, yung gumagawa ng mga batas na yan, kung sila maapektuhan, bakit nila babaguhin or bakit nila pipirmahan? Natural, hindi. Pakapalan nga Pakapalan na lang po ng mukha dyan sa Senado. Yan ang pinakamatindi na breeding ground ng mga makakapalang mukha na politiko. Nandiyan dyan sa Senado. Kaliit-liit yan B24 yan. 24 senador. Pero ilan ang magkakamag-anak na nandiyan dyan. Kulang na lang na si Bong Revilla, patakbuhin din dyan yung anak niya o asawa niya. Naku! Ano sa palagay niyo mga kababayan? Ano ba ang magandang, may naisip ba kayo na solusyon para dyan? Para mabago yung takbo ng gobyerno natin na ganyan, pinatatakbo lang ng pinamumugaran ng mga dinastiya. Revolution siguro, no? Kaso, sino mamumuno sa revolusyon? Ay, naku mga kababayan, kawawang Pilipinas, kawawang Pilipino. Umaasa tayo na ang mga leader natin ay dadalhin tayo sa paraiso. Diba? Pero hindi bale. Baka naman in the near or far future, sana naman may gawin po ang Diyos na mabago. Paano kaya? Di bale? Basta tayo mga kababayan, ipaglaban natin ang ating bayan dahil alam natin na ito lang ang tangi nating tahanan. Di ba? Peace.